potatoes na yung isang big part, hindi pa luto. Tapos yung isang part, sobrang mushy at overcooked na. So, kailangan uniform sizes. Okay? So, ito yung last na sweet potatoes natin. So, makikita nyo ang ganda ng kulay ng sweet potatoes. Yellowish siya na may pagka-orange. So, lahat ito, ilalagay na natin sa ating water. After natin, lagyan ng seasoning. Of course, lagi tayong gagamit ng salted water. Okay? After natin malagay yung salt sa boiling water, tsaka natin ilalagay yung sweet potatoes na nakachop na. Okay? Paano na natin itong board natin? Ilalagay natin sa boiling water. Oh, dahan-dahan lang. Kasi titilamsik yung tubig niyan. And then, babalik natin yung board dito. Then, pupunasan natin ito na konti. Nandito tayo sa blender. I-liquidize na natin para mag-mix na yung sauce. Una, ipapalsa natin. Just to get going. And then, lagay na sa number 1. Nahayaan natin lang. Give it for about 10 seconds. And then, parang i-mix lang. And after that, bilisan natin sa turbo. Namilig din sa amin. Okay, off. Habang hinihintay natin yung chicken tsaka yung sweet potatoes, gagawin ko na ngayon yung yogurt na pang-balance ng ating peri-peri chicken. So, start tayo sa yogurt. Lalagdagan natin ito. Isa pa. Okay. Okay, punas. And lalagyan na natin yung ating milk. About 1.5 tablespoon ng milk. And then yung green peas natin. And then yung ating, of course, the seasoning. So, some pinch, pepper. Okay. And then, kukuha lang tayo ng teaspoon para i-mix to. Okay. As you can see, habang i-mix ko to, yung kulay niya, with the plain yogurt and the green mint, with the green peas, napaka-refreshing niya sa mata. So, if you're not a fan na sobrang spicy ng mga pagkain, damihan nyo lang ng sauce na to para malesen yung spiciness ng peri-peri sauce. So ngayon, lalagay na natin to sa refrigerator para mag-chill pa siya. So ngayon, luto na yung sweet potatoes. Kuha na tayo ng bowl, kasama yung strainer. And bago natin i-drain yun at ilagay dito, syempre ilagyan muna natin ng butter. About 1 tablespoon. 1 tablespoon. Okay? And then, kunin natin yung sweet potatoes. Okay, so lagay muna natin yung bowl dito. Ito yung strainer. Strain natin yung sweet potatoes. Lagay natin dyan. And then, humugas na lang kasi yung heat niya hindi yung mag-melt doon sa butter. Okay, lagay na natin dito. After ngayon, babalik tayo dito sa board. Kuha tayo ng ating masher. Lagay lang natin dito. And balik muna tayo sa chicken para balik na rin na natin. So ito, babalik na rin na natin ngayon yung chicken. So, since ito, non-stick to, yung teflon niya, sensitive. Huwag mo ididikit to, yung stainless na metal na to, dun sa non-stick kasi masira yung coating niya. So, kailangan mag-ingat ka. Oh. Ayan, nakita mo napakaganda yung mismo color ng chicken. Talagang yung flavor niyan, nagpe-penetrate na doon ngayon sa loob ng chicken. Okay, so ngayon, balik tayo ngayon dito sa ating smashed potatoes. So, ito na. Ang gawin na natin dito, yung mapasyal natin gamit ng ating masher. So, sa sinabi ko kanina, kailangan hindi siya masyadong fine na masyadong mash na mash. Gusto natin kasi yung texture, yung may chunkiness na konti. So, huwag natin masyadong yung mash. Okay. So, may butter na dyan to give it a little bit of lightness. Kuha tayo ng olive oil. Okay, lagay na natin ang olive oil. And then, nalukin ko siya gamit yung masher. Of course, salt and pepper. 1 good pinch of salt, 1 good pinch of pepper. Set it aside. So, eto, cut lang natin yung bell peppers. Tanggalin natin yung both ends, and then cut in half, and then remove the seeds inside. Okay.
So ito, medyo fruity yung taste niya. And may little bit of hint ng spiciness and sweetness dito. So tapos na natin yan, and then pagpag natin para maalis yung seeds. And then ito, i-julienne lang natin na medyo mataba. Okay? Okay. So, one down, the red bell pepper. Next one is the green bell pepper. So, meron pa isang trick dito, may isa pang style. Pwede mo itulak yung gitna, and then, maalis na yung seeds niya, and then, whip it up. Kasi, ayaw naman natin ng perfect. Gusto natin yung may pagka-rustic. So, pwede natin siyang i-tear ng kamay natin para magmukha naman siyang homey, rustic na pagkain. Okay. Alright. So, we're gonna put this red and green bell peppers sa palikod ng chicken. Ito, nalagay na natin yung mga bell peppers dito. Kuha lang tayo ng pan dito. And then, on natin yung gas stove. Ayan, on na siya. So, habang mainit to, lagay natin yung ating piri-piri sauce. Yeah! Okay. Balik natin dito. And then, onting po na sa kamay. So, habang hindi pa siya kumukulo, hindi pa siya nagbiblip. Hindi ka nga. Lalagay natin itong chicken na to, skin side up. Okay. So, bakit skin side up? Una-una kasi, yung pinag-investan mo ng time para maging crispy yung skin, syempre di mo masasayangin, nababasain mo ng sauce. Magiging sagi lang siya at yung crispiness niya mawawala. Okay. So, eto, hindi pa siya luto yung chicken dito sa griddle pan. Dito natin siya continue lulutuin. Dito sa ating saucepan. Okay. Ito, nabibdip na yung chicken dyan. Punta naman tayo dito ngayon sa ating sweet smashed potatoes. Okay? Lalagyan natin ng herbs to. Siyempre, a couple of basil, a couple of parsley. Samahan natin ng konting stock. And then, lagyan natin ng hint ng chili. So, sa chili na to, alisin na natin yung ends. And then, alisin natin yung seeds nito. Ang pag-alis na seeds, simple lang. I-cut mo siya sa half. And then, yan, alisin mo yung seeds na parang ganyan. So, wala na siyang seeds. Tanggal na. Kasi 50% ng heat niyan, nandun sa seeds. Okay, so alisin natin. Kasi ang gusto na naman natin yung hint eh. Hint ng spiciness ng chili. Okay. So, eto, finely slice lang. Pagka-finely slice mo, i-cross-chop natin para mapino pa siya. Yan. Onti-onti lang para sa hint ng spiciness. Okay. Next, yung herbs. I-roll lang natin ito ng parang cigar. And para mas mapabilis yung pagkatisa niya. Oops, may nakita akong beauty herb dito. Tapos na natin. And then, finely slice it. Okay. Huwag masyadong fine kasi gusto natin na medyo malaki siya. And then buhos natin dito sa ating smashed sweet potatoes. Okay. Tanggalin lang natin yung stock and then konting wipe out. Para mukhang malinis. Okay. So ito, ang paghalo natin ng smashed potato is gagamitin na natin yung masher na mashed potato. And then basically it's done. We're trying to plate up na. So ito, titignan na natin yung peppers. Tapos sasyahaluin na natin siya ng wooden spoon. Okay. So sa chicken, ang tansya ko dyan, in 5 minutes maluluto na siya. And magkakaroon na tayo ng napakasarap na spicy, piri-piri chicken na magugustuhan ng mga girls. So for the final touch, mag-chop lang ako ng ilang herbs, combination ng parsley at basil, which is nandun sa loob ng piri-piri sauce. Okay? Hindi lang, pang finishing touch lang. Okay. Ito, i-roll lang natin ulit like a cigar and then finely slice. Pang sprinkle lang ito sa taas ng piri-piri chicken. Okay. So basically we're done. Mag-serve na tayo. So ito, tapos na tayo mag-chop ng mga herbs, parsley at basil. Ready to plate na. So ito, una natin i-plate ko sa atin. Ito ang ating sweet
mashed potatoes. Smashed sweet potatoes. Okay? Lalagyan lang natin siya ng konting lime. Finishing touches. Yan. Okay, tapon mo. And then, haluin natin. And then, lalagyan natin siya sa plate. Okay. Lovely. Okay. So yan, smear lang natin around. Gawa tayo ng well sa gitna for the sauce and the chicken. Alright? And then, after smearing it around, lalagay na natin yung sauce. So, punta tayo dito sa chicken. Same spoon. Lagay natin yung sauce dito. Sa palibot. Just equally distribute it sa lahat ng sides. Sa lahat ng areas. Okay. And after that, lagay na lang natin yung chicken on top. Like that. Like that. So, ito parang gandaan natin, lagyan natin ng barriers. Let's say, ito kay Sai, ito kay Lisel, ito kay Faye. And, syempre, lalagyan ko rin ng barrier yung akin. And I think, yung isa kong friend dadating, pangalan niya Cheso. So, may extra tayong isa. So, may kikain din siya. Okay? And then, ang next one na ilalagay natin, bell peppers. So, sprinkle it around. Dapat equal. Okay? And like that. And then, yung yogurt natin, lalagyan din natin siya. So, ito, refreshing siya. Kasi malamig siya and at the same time, nandito yung mint natin. Eh, napakaganda combination ng mint tsaka yung green peas. Classic. Okay. Lagyan lang natin ng onte. Just a doll of it. Okay. So, very classy, very homey kind of food, very rustic. And then the last thing is the sprinkle it with a lot of herbs sa palibot. And then, lagyan natin yung yogurt dito sa gilid. And we're done! Guys, magiging pagkain! Mga dito! Ano? Si Jason nandito na! Siyempre, kainan to!